Si Vladimir Putin ay naging pinuno ng Estado ng Russia mula noong 2008. Hindi may pagkakaila na ang taong ito ang isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamaimpluwensyang nilalang sa buong mundo. Nagsimula si Putin bilang isang foreign intelligence officer sa KGB, naging isang prorektor ng Leningrad State University, naging mayor sa St. Petersburg hanggang sa naging isang presidente ng buong Russia. Bagaman itinuturing ng ilan bilang may pagkadiktador, ngunit napanatili pa rin ito at naipagpapatuloy ang kanyang mataas na approval rating sa mga Russian citizen. Maliban sa pagiging makapangyarihan at maimpluwensyang leader, marami ang naniniwala na ang taong ito ang pinakamayamang tao sa mundo na may tinatayang net worth na lampas sa $200 billion. At para mas ating maunawaan kung gaano talaga kayaman si Putin, titignan natin kung paano niya ginagastos ang kanyang bilyones. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Magarang palasyo. Hindi nalihim sa Russia kapatid ang pagkakaroon ni Putin ng isang magarang palasyo. Halimbawa, noong 2010, isang larawan ng lihim na palasyo nito ang nag-leak sa internet. Ang naturang napakagarang palasyo ay nakabase sa kagubatan sa tabi ng Black Sea at tinatayang nagkakahalaga ng $1 bilyong. Di nagtagal pagkatapos mag-leak ng naturang mga larawan, ang site kung saan ito nanggaling ay tinanggal ng mga otoridad ng Russia. Nag-leak ang nasabing mga larawan, ito'y matapos maglathala ng isang bukas na liham, ang dentistang si Sergei Kulishnikov na naglalantad sa pagtatayo ni Putin ng palasyo. Ayon kay Kulishnikov, pangalan ng ibang tao ang nagpapatakbo sa naturang magarang palasyo, ngunit nasa ilalim ito ng mga utos ni Vladimir Putin. Noong 2021, lalo pang nakakuha ng atensyon sa buong Russia ang nasabing property nang maglabas ang mga oposisyon ng isang dokumentaryo tungkol dito na nagdedetalye ng katiwalian sa pamumuno ni Putin. Ngunit agad namang sinabi ng kampo ni Vladimir Putin na wala siyang kaugnayan dito. Ang tinaguriang Putin's Place ay mayroong isang magarbong courtyard na nasa pagitan ng isang bulubundukin at baybayin ng Black Sea. Ang kayamanan umano ni Putin na ginastos dito ay ang kanyang mga naipon sa mga nagdaang taon na kanya raw nakukuha o kinita mula sa mga iligal na aktibidad. Ang kabuang lawak ng palasyong ito ay umaabot ng 74 na hektarya. Ang airspace sa paligid nito ay sinasabing isang no-fly zone kung saan sinabi ng Russian Federal Security Service na protektado rin ito mula sa mga foreign intelligence activity. Maliban sa nasabing palasyo, mayroon din itong iba pang mga gusali. Halimbawa ang 17,700 square meters na bahay, isang arboretum, isang greenhouse, isang helipad, isang ice palace, isang simbahan, isang amphitheater, isang tea house o guest house, isang gasolinahan, isang 80 meters na tulay at isang espesyal na lagusan sa loob ng bundok na may tasting room. Makikita rin sa palasyong ito ang isang inside swimming pool, isang spa, Turkish bath, mga tindahan ng gulay at dessert, bodega, reading room, music lounge, hookah bar, teatro, cinema, mga mamahaling alak, casino at halos isang dosenang guest bedroom. Ang master's bedroom ay mayroong laki na umaabot ng 260 square meters. Ang palasyo manong ito ay dinisenyo ng isang Italian architect na si Lanfranco Cirillo. Ang taong ito ang kilalang taga-disenyo sa mga property ng mga piling tao sa Russia. Maliban sa palasyo, mayroon pang maraming milyones na bahay si Putin sa buong Russia. Isa sa mga pinakamalawak at pinakamagara ay ang kanyang mansyon na makikita sa Sochi, Russia. Super yacht. Hindi rin may pagkakaila na mahilig itong si Vladimir Putin sa mga mamahalin at napakagarang yate. Halimbawa rito ang kanyang pagkakaroon ng isang kakaiba at napakamahal na super yacht na may pangalang Graceful. Bagaman medyo sekreto ang mga detalyeng nakapalibot sa yate na ito, may mga report naman kung ano talaga ang katotohanan tungkol dito. Opisyal itong inulunsad noong 2013, mayroon itong 2,500 tons na displacement. Nagtataglay ito ng bakal na kubyerta na may aluminum superstructure. Nagtatampok ng bulbous bow at pinapagana ng isang pares ng 3,100 horsepower na diesel engine. Kaya nitong mag-accommodate ng hanggang sa 14 katao sa kanyang 6 na mga kwarto, kabilang ang isang large owner suite, 2 VIP stateroom at 3 guest cabin. Ang yate na ito ay dinisenyo upang tumanggap ng hanggang sa 24 na mga crew. Ito ay nagkakahalaga ng $20 million na kung saan ito ang pinakamura sa 4 na mga personal na yate ni Putin. Isa pa sa mga yate ni Putin ay ang Olympia na niregalo sa kanya ni Roman Abramovich. Nagkakahalaga umano ito ng $35 million. Ang kanya namang isa pang yate na ginawa noong 2005 ay nagkakahalaga ng $1.5 billion. Kaunti lamang ang mga impormasyon tungkol dito sa kadahilanang pinapanatili ni Putin ang kanyang privacy habang nakasakay sa magarang yate na ito. Limo. Noong 2018, binili ni Putin ang kanyang sarili ng isang bagong limo na kung tawagin ay Auro Senat.
Ayon sa gumawa nito, ang Senat ang pinakabagong modelo sa linya ng mga ultra-luxury cars na ibinibenta sa ilalim ng tatak na Aurus. Pinapagana ang kotseng ito ng 598 horsepower, 4.4-liter V8 engine na ipinaris sa isang hybrid drive system. Ito rin ay ipinaris sa isang 9-speed automatic transmission na nagbibigay ng puwersa sa apat na mga gulong nito. Armored ang kotseng ito na mayroong 21.7 feet na haba at tumitimbang ng 14,330 pounds. Maliban dyan, isa din itong bulletproof at bomb-proof. Ang interior nito ay nakatuon kung paano mas magiging komportable ang sakay sa likuran na kung saan ang mga upuan ay nakapwesto ng 45 degree. Mayroon ding built-in na refrigerator ang kotseng ito na may Oris branded crystal na salamin at natutuping mga mesa na may leather trim. Ang naturang kotse ay inaasahang ibebenta na rin sa Europe mula sa pagtatapos ng 2020 sa presyong humigit kumulang $150,000. Jets. Noong 2018, nabunyag ang tinaguriang Flying Palace ni Vladimir Putin nang lumapag ito sa Finland para sa kanyang malaking pulong kay Donald Trump. Napakalapad ng Russian President flagship aircraft na ito at napakahaba kaya madali itong makikilala kung ikukumpara sa isang regular na modelo. Ang $70 million na IL-96-300PO jet na ito ay mayroong advanced communication system na nagpapahintulot dito na kumilos bilang isang management center capable of commanding troops kung sakaling magkakaroon ng hindi inaasahang pag-atake. Karamihan sa interior ng eroplanong ito ay balot sa ginto kasama ang toilet at lababo. Maaari ring magkaroon ng meeting ang matataas na pinuno ng Russia sa eroplano sa isang marangyang conference-style meeting room nito. Ang toilet dito ay nagkakahalaga na ng $100,000. Ang bedroom suite on board ay talaga namang nakakamangha. Ang mga kasangkapan at panloob na palamuti ay gawa sa neoclassical style at ang eroplano ay nilagyan ng isang maluwag na opisina at isang malaking conference table na may gintong trim na napapalibutan ng cream leather na upuan. Ang jet na ito ay isa lamang sa sinasabing 58 na personal fleet ni Putin. Mayroon pa umano siyang 8 Tu-154 na nagkakahalaga ng nasa pagitan ng $7.5 million at $20 million. Mayroon din siyang 2 Tu-204-300 na nagtatampok ng isang soundproof na luxury salon. At kumpleto ito sa mga modernong sistema ng telepono at internet access. 15 sa mga aircraft sa fleet ni Putin ay mga helicopter. At ayon sa report, lahat ng mga ito ay puro Mi-8, kabilang ang pinakapopular na modelo sa mundo. Watch. Si Vladimir Putin ay nagmamay-ari ng higit sa 11 napakamamahal na mga relo na may hindi bababa sa $700,000 na halaga at isa sa mga pinaka namumukod tangi sa lahat ay ang kanyang Grand Complication Patek Philippe 5208P. Ang 5208P ay isa sa pinakakomplikadong relo na gawa ng Patek Philippe. Kasama sa function nito ang minute repeater, monopusher chronograph at instantaneous perpetual calendar. Ang mga rilong ito ay isa sa pinaka-impresibo at pinakamahal sa mundo na halos nagkakahalaga ng $1 million at inaalok lamang ito sa mga nangungunang kliyente ng brand sa pamamagitan ng application. Art Collection. Mayroong isang ordinaryong apartment sa Moscow City Center na bantay sarado ng mga pulis. Tahanan umano ito ng $2 billion art collection. Nasa loob nito ang mahigit 1,000 mga obra ni Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt at iba pang tanyag na mga artist. Ayon sa ulat, ang art collection na ito ay pagmamay-ari ngayon ng isang matandang babae na si Nina Muleva. Ngunit base sa kanya, ipinamana niya na ito kay Vladimir Putin. Ang presyo umano ng mga obra ay nasa $400,000 pero base sa mga eksperto, ang naturang mga painting ay nagkakahalaga ng tumataginting na $2 billion. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!